Update muna nga tayo sa mundo ng basketball, partikular na sa Liga ng Bayan, ang PBA. Ang Barangay Ginebra ay nakapasok na nga sa quarterfinals, samantalang ang PBA legend big man na si Ali Pic may matinding revelasyon ng nakaharap niya, si The Kraken Junmar Fajardo. Samantalang si Justin Brownlee naman ay hindi pala pinaglaro sa San Miguel Beermen bilang import sa EASL, at eto nga si Troy Rosario, mukhang sigurado na mapupunta sa Barangay Ginebra. Ngunit bago yan, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. At kung gusto mong magpa-member sa aking channel ay pindutin mo lamang ang join at automatic ka na sa mga shoutout. At shoutout muna nga tayo dito kay Nel Herbito, Chodoro Alonso, Ronald Berbosidad, Catherine Vigilia, Jobel Orot, Mario Martir, Kuya Moto TV, Ronald Berbosidad, Jamie Amadar. Nagbigay nga ang former PBA player big man na si Ali Pic patungkol nga ngayon sa pinag-uusapan na kung bakit nakuha ni Junmar Fajardo ang 8-time MVP sa PBA. Alam naman nating lahat na naabutan pa ni Ali Pic ang batang-batang Junmar Fajardo nung taong 2012-2013, kung saan naglalaro nga itong si Junmar Fajardo sa Petron Blaze Booster na under din ng San Miguel Corporation. At dito nga napatunayan ni Ali Pic na mahirap talagang kalabanin itong si Junmar Fajardo, at ito nga ang kanyang buong sinabi. Ang sabi nga ni Ali Pic ay sana daw ay nakaharap niya si Junmar Fajardo nung may edad siyang 25 or 26 years old, dahil nga daw nung nakaharap niya si Junmar Fajardo ay 38 years old na raw siya at muwabagal na nga raw siya at hindi na raw sumasang-ayon sa kanya ang oras. Ang sabi pa nga ni Ali Pic, kahit daw hindi na niya prime ay naging maganda pa rin daw ang matchup nila ni Junmar Fajardo. Ang sabi niya nga, top matchup, dahil si Junmar Fajardo daw ay napakaganda ng footwork, tapos meron pa daw siyang low block. Hindi ka daw makaka-score sa kanya ng ganun kadali. Ang sabi niya pa nga, si Junmar Fajardo daw ay napakalaki at napakalakas at napaka-imposible daw na makakuha ka ng magandang posisyon kapag itong si Junmar Fajardo ang nakaharap mo sa ilalim. So ibig sabihin ay nare-recognize talaga ni Ali Pic ang lakas ni Junmar Fajardo nung nagkaharap nga sila nung prime ni Junmar Fajardo, samantalang siya ay may edad ng 38 years old. Samantalang nagkaharap naman kanina ang Barangay Ginebra at ang Phoenix Fuel Master, at ito nga ang tinatawag na rematch. At dito nga sa laban na ito ay talaga namang hindi pinaporma ng Barangay Ginebra ang Phoenix Fuel Master, dahil alam nating lahat na galing lang sa talo ang Barangay Ginebra sa kanilang sister company na San Miguel Beermen, kung saan tinambakan nga sila ng 49 points. Kaya naman sa laban nila sa Phoenix ay sinigurado ng Barangay Ginebra na mananalo sila. At natapos nga ang laban sa final score na 112-96. Totally team effort ang nangyari. At ang best player nga ay si RJ Abarientos na kumamada ng 24 points. At si Japet Aguilar 21 points, Thompson 20 points, Brownlee 13 points, Aha Misi 12 points, Holt 9 points, Raymond Aguilar 4 points, Mariano 3 points, Pesumal 3 points, Adamos 2 points, Garcia 1 point, Tenorio 0, Pinto 0. At marami nga ang natutuwa dahil si RJ Abarientos ay nagpakita na ng lakas at natulungan ang Barangay Ginebra. Samantalang ito namang si Troy Rosario na alam naman nating lahat na malapit nang maging ganap na free agent o unrestricted free agent, at ayon nga sa mga report ay malaki ang pag-asa ni Troy Rosario na mapunta sa SMC team, partikular na sa crowd favorite na Barangay Ginebra. Natalakay kasi itong si Troy Rosario sa isang sports news sa social media, ang Sports Now na under ng Abante Radio. At dito nga ay si Snow Badwa ang nagpaliwanag kung saan nga ba mapupunta
itong si Troy Rosario. At dito nga ay may nag-comment na isang fans ng Barangay Ginebra. Ang sabi nga, Idol Snow, sinong matunog na team ang pupuntahan ni Troy Rosario? At ang sagot nga ni Snow Badwa ay Barangay Ginebra. Kaya naman masasabi natin na 80% na ang tsansa ni Troy Rosario na mapunta sa Barangay Ginebra, lalong-lalo na at kailangan talaga ng Barangay Ginebra ng isang big man na may skill na kagaya ni Troy Rosario. Samantalang update naman tayo dito kay Justin Brownlee. Ayon nga sa mga report ay kinukuha siya ng San Miguel Beermen upang gawing naturalized player para sa paparating na EASL na alam nating lahat na kasama dyan ang San Miguel Beermen. At ang makakatulong sana ni Justin Brownlee upang tulungan ang San Miguel Beermen sa EASL ay eto nga si Quincy Miller at gay na rin itong si Jordan Adams. So lumalabas na tatlo sila na magtutulong-tulong upang tulungan ang San Miguel Beermen sa EASL. Kaya nga lang ang naging problema itong si Justin Brownlee ay mukhang hindi pinayagan ng Barangay Ginebra. Ang sabi kasi ni Coach Tim Cone ay masyado nang busy itong si Justin Brownlee. Kung si Ange Kwame naman daw ay available, kaya naman nakuha ito ng Meralco Bolts. Pero itong si Justin Brownlee ay hindi nga daw pwede dahil main guy daw ito ng Gilas Pilipinas at lalong-lalo na si Benny Boatwright ay injured. Kaya naman itong si Justin Brownlee ay masyadong hectic at crucial sa schedule at pinapanatili daw nilang healthy dahil papalapit na raw ang FIBA Asia Cup na mangyayari sa November. Kaya naman hindi nila pinayagan itong si Justin Brownlee na maglaro sa San Miguel Beermen. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo tama ba naging desisyon ng Barangay Ginebra na hindi paglaruin si Justin Brownlee sa San Miguel sa EASL? Maaari kayo magbigay ng komento sa comment section.